Welcome to our channel and welcome to another stock analysis video. Almost patapos din 2025. And hopefully despite the direction of the market sakyan natin yung mga outlier stocks ng 2025 then came out profitable. If you were able to come out profitable this year despite the direction of our market, for sure mas malaki pa yung magigain mo pag naging bullish na yung market. And if ever down ka naman this year, I'm sure marami kang lessons na natutunan this year na babaunin mo coming 2026 and ma-apply mo na changes on your stock selection and how you decide which stock to pick. Always remember the market is a cycle and hindi siya parating pababa. Pisahan natin yung analysis natin. For my analysis, I do weekly chart. And I use two moving averages, the 20-day moving average and the 50-day MA. I also use the reverse box to determine my support and resistance. So this is the PSEI chart. First week of December 2025, the index closed at 5,949.22. The market closed below sa mga moving averages natin. In general, sa ganitong itsura ng chart, made-determine natin na bearish yung direction ng market natin kasi nasa ilalim ng moving averages yung mga candles natin. I also plotted the reverse box here so we could determine the possible short-term support and resistance. In this chart, gusto natin makita na ma-break siya initially yung resistance ng Darvas to establish a shift of trend or pwede rin magkaroon muna siya ng consolidation inside the box bago siya mag-attempt na butasin yung resistance. So, let us see kung paano i-close ng index yung 2025 natin sa mga susunod na candle after this one. Let us proceed sa 5 stocks na i-highlight natin sa video natin ngayon. Ito yung mga stocks na naispatan natin na outlier or mga stocks na uptrend yung galaw despite the general sentiments of the Philippine Stock Index overall. First on our list is Del Monte Pacific Limited. Recently, meron kasing trending video na lumabas locally about sa business ni Del Monte. A very positive video kung paano yung business model ni Del Monte and paano niya bigyan ng value yung mga tao nila. How they provide value to their people na nagkaroon ng very positive impact overall on how businesses should treat their people and nakarelate talaga yung mga ordinaryong manggagawa. In each, it also gave a positive impact. Probably sa mga retail stocks investors din kaya biglang tumaas yung galaw ito sa stock market. If you see the stock since 2024, last year, downtrend na yung galaw ni Del Monte. And just later this year lang nagkaroon ng shift ng movement yung chart niya. Kung makikita natin dito sa Darvas box niya, yung resistance niya is around the 6 pesos. Which is also a psychological price. Last candle is up by 23%. Possibly because of the video na nag-trend. Also, yung mga moving average niya already shift to bullish. Kasi yung 20-day natin ngayon is above the 50-day MA. Possible magkaroon muna siya ng konting correction or consolidation in this area before siya mag-attempt na i-break yung Darvas resistance. So, we will see if magkaroon ng continuation yung positively itong chart ni Del Monte, especially this coming 2026. Next on our list is RFM. RFM, recently na-hit na rin niya yung 52-week high niya around 4.65. Around here, top of the 4.65 and nakalay na din yung mga moving averages niya indicating a strong bullish direction.
nabasag na din yan initially itong first Darvas resistance natin. And with this formation, iduduplicate lang natin yung Darvas to determine yung susunod na resistance na pwede rin natin gamitin as our next target price for short-term game with RFM. Yung first resistance niya from this box, breakout ng box din. Dahil 52-week high na siya, we need to wala na tayong ma-determine na for short-term target price, para ma-determine natin yung short-term target price natin, we can use the Darvas box by duplicating the initial Darvas box. Then, yun kakabit natin siya sa taas and ito yung magiging short-term resistance or target price natin. Next is IMI. IMI naman is already on its 52-week high na din here, around 3.85. And nabreak na din niya yung Darvas box resistance. So, ang susunod na resistance natin is itong resistance niya na pag in-extend natin yung chart, makikita natin from here. And this price level, the 4 peso price level, ito yung previous support turn resistance niya and also psychological price level around the 4 peso. So itong malaking range na to will be the possible resistance or target resistance. And what I expect here is magkakaroon muna siya ng consolidation inside this resistance area. And in this between sa dalawang resistance na to, sa around 3.66 to 4 pesos. Bago siya mag-attempt na i-break niya out niya ulit tong resistance na to, magkakaroon muna dito ng consolidation before it will break out. O tignan din natin how it goes sa mga susunod na weekly candle natin. Next is RLC, Robinsons Land Corporation. Another bullish stock around the 52-week high na rin in this range. And we expect na magkakaroon to ng resistance muna dito sa 6.33. Ito, dito magkakaroon muna siya ng resistance dito pag na-hit na niya yung level na to. And pwede rin siya mag-stay muna dito sa Darvas box natin inside bago siya mag-attempt muna pumunta dito sa makapal na resistance. This will be another resistance sa 16.93 hanggang 16.32. Ito magiging makapal na resistance din. Similar with IMI. And ito mo yun na yung mga areas na kailangan bantayan natin with RLC. You can use as target price or signals or conditions to proceed with the stocks. Kung magbe-break out siya dito and may continuation with the movement. Last on our list is PX. PX, malakas din pa rin yung stock na ito, although PX is dependent sa galaw ng gold sa global market. Minimimik niya yung kasing galaw ng gold. So what we see here is a possible magstay muna siya dito sa loob ng initial box natin bago siya mag-attempt na mag-breakout ulit. Around the 52-week high na rin. And mukhang aabot pa to sa 13 pesos. Psychological price level at its resistance price. So, despite sa negative overall sentiment ng index ng Philippine stock market natin, there's the stocks na thriving reaching its 52-week high. Meaning, meron at meron pa rin gagalaw. Kailangan mo lang sipagin mag-sort ng mga potential stocks to select. Some could be based from your chart conditions and some could be driven by the trend. Mapalocal man like what happened to Del Monte or globally kagaya ng mga stocks na nagkaroon ng impact with the movement of gold. So, ayun muna for the stock we select para sa video na to. There could be more aside sa pinakita dito sa video natin. If you could
If you find the video interesting or may suggestions kayo to improve, just comment below or mayroon kayong stock na gustong i-request. We will cover them sa susunod na video. Thank you for watching and see you sa susunod na video.